Magandang araw sa inyo lahat guys, at ito ang ating bagong video na ating gagawin ang paano mag-drive ng manual car. Ito ang ating gagawin free driving lesson tutorial para sa gustong matutong mag-drive ng manual car. Ito ang ating unang gagawin guys. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like and share. Pindutin mo na rin yung notification bell, pati na yung all para lagi kang updated sa aking bagong videos. Okay guys, start na tayo. Sasakyan nabili ko ng July 23, 2020. Ito yung kanyang model Toyota. Ito ang kanyang steering wheel. Ito ang kanyang steering wheel. Sinasabi ko sa inyo guys. At ito ang kanyang pintuan, driver windows. Ito ang kanyang driver windows. Ito ang kanyang makikita nyo dyan guys. Ito ay kanyang temperature. Makikita nyo dito ang kanyang speedometer, at dito ilalabas ang kanyang digital speedometer. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, kapag sa first driving lesson natin na ituturo ay ito ang aking first driving lessons video, at ituturo ko sa inyo lahat kung paano matutong mag-drive ng manual car. Ito ang aking gamit na sasakyan guys, na ito na aking gagawing pang tutorial ay Avanza J 1.3 MT. Okay, ibig sabihin ng MT, manual transmission. Ibig sabihin ito ay manual. Ito ang ating steering wheel, at ituturo ko sa inyo kung saan. Ito yung kanyang ginagamit pang signal light. Ito, makikita nyo yan para sa kanyang ilaw. Ito maginagamit sa flasher. Ito yung left and right flasher. Ipapakita ko sa inyo. I-open ko yung sa kanyang susian para makita nyo ang left and right. Ito yung kanyang display sa kanyang temperature at saka sa kanyang odometer. Makikita nyo, ibig sabihin guys, kapag nag-start kayo ng mag-drive, ibig sabihin lahat ng mga gustong pwedeng ituro sa inyo ay ituturo sa inyo ng inyong kung pupunta kayo sa driving lessons. Ito ang kanyang digital speedometer. Makikita mo dyan kung ilan na yung tinakbo. Makikita mo dyan yung orasan. Okay, tapos ang unang gagawin natin guys ay ito, ituturo natin sa inyo kung paano ang unang gagawin. Ang first na gagawin mo ay ilalagay mo ang seat belt. Kapag magtuturo ka na ikaw na magtuturo ng driving lesson, ikaw na instructor, ang papagawa mo sa kanyang estudyante ay first na gagawin ay ilalagay ang seat belt. Yan guys, ilalagay ang seat belt. Yan. Pag linagay ang seat belt, then first na ituturo sa iyo ay kung paano ang pagpihit ng susi, pagpapaandar at pagpapatakbo. Ito ang gagawin natin guys, ay ito ay actual driving lesson. Ito yung sinasabi kong actual driving lesson. Pero ang ituturo lang muna natin ngayon ay yung parts ng sasakyan. Ito ang kanyang susian. Ito ang kanyang gamit para sa kanyang wiper. Makikita mo, ito yung ipaturo ko sa inyo. Yan, sa wiper, gamit yan sa wiper. Pag binaba mo yan, yun, nag-ano yung wiper niya, tinatanggal niya yung mga tubig. Kaya ngayon, maulan ngayon guys, tamang-tama. Yan ang gamit ng kanyang wiper. At saka, ito pa yung kanyang gamit guys. Pag pinihit mo to ng
pataas, ibig sabihin, ipihit mo ng pataas, ibig sabihin, binabasa niya yung bintana para i-wiper mo siya. Ayan, yun ang lumalabas, tumatalsik yung tubig, tapos saka mo i-wipes. Yan guys, yan ang gamit niyan. Tapos ito yung kanyang gamit ay yung kanyang para sa headlight. Yan, headlight, para sa headlight. Pag inikot mo yan, umilaw. Yan, ibig sabihin umilaw. Tignan mo yung ang kanyang speedometer, umilaw para sa panggabi. At pero yan ay dim light lang yun. Pero pag finull mo yun, pag i-full mo ng ikot yun, yun umilaw, yun ang headlight. Pero yung unang ikot mo doon ay dim light lang yun. So ibig sabihin, umiilaw ka, nagdi-dim light ka para sa pang tumatakbo ka ng gabi. Okay guys, ang kanyang logo ay Toyota. Alam mo naman, yung magandang klase ng sasakyan dito sa Pilipinas ay yung Toyota. Hindi sa pag nag-advertise natin ang Toyota, pero ito aking naggamit at subok na guys. Ito ang kanyang aircon, gamit ang kanyang, kapag in-on mo to ang kanyang aircon, ito ang kanyang aircon, yan off. Kapag in-on mo yan, pindutin mo lang yan, then lalabas na yung ito first, tapos ito pangpataas na ng lamig ng kanyang aircon. Ito kung ano yung itsura ng mga upuan mo. Ayan, yan din ang itsura ng naka-display dito sa kanyang digital. Ito pag pinataasan mo ng husto, pindutin mo lang yung max cool, mas lalamig na ng husto. Ito ang kanyang car stereo. Ito ang kanyang, hindi siya touchscreen guys. Ordinary car stereo pero okay na rin. At saka yun sa kanyang driver seat. Yan guys, sa driver seat. Okay guys, kanyang driver seat. Ang kanyang dashboard, ito ang kanyang airbag. Ito ang kanyang airbag ng passenger driver side ng driver. Ang airbag ng driver ay nandito sa kanyang manibela. Ayan, nakasulat, airbag. At ang kanyang busina andito. Pisilin mo lang to. Pag diniin mo ng ganyan, ay bubusina niya na yan. Okay guys, tuturo ko ang pag-apak ng, ito yung kanyang kambyada. Ito ang kanyang accessories, umiilaw para sa dashcam. Ito ay para sa dashcam, nakakonect sa battery. At ito ang kanyang dashcam. Yan guys. Makikita mo yung front and back view. Makikita mo dyan guys. Kaya hindi ka na problema sa kung sino yung may babangga sa likod mo dahil makikita mo agad. Ayun, makikita mo yung nasa likod ko. Ayan, yung sasakyan na yan nasa likod ko. At makikita mo yung nasa harap na sasakyan. Okay guys. Kaya hindi mo masyado makita dahil maulan. O yan. Yan, nakikita mo na. Kaya yun ang ginagamit natin na panglinis sa salamin, yung wiper. Kaya kapag ikaw ay bago pa lang sa matuto, kung gusto mong matuto, ay ituturo ka sa iyo kung ito ang kanyang central lock sa pintuan. Kapag nakita mo yung pula na to, pag nakita mo yung pula na yan, ibig sabihin open. Lahat ng pintuan ay naka-open. Pero kapag isasara mo to, lahat ng pintuan ay nakasara. Ito ay ginagamit yung central lock na yan para lahat ng mga pintuan ay open lahat. Pero ito kasi ay pino-convert ko lang ng central lock. Hindi to dating central lock. Kumbaga susi lang ang paglalak dito sa labas. Ito ang kanyang power window. Ito ang kanyang power windows. Kapag pinihit mo yung kanan, kapag pinus mo yung yung kanan na bintana, ito ang kanyang kalalabasan, bababa. Yan. Yan guys, sa kanan yan. Yan. Ibig sabihin, bababa o kaya sa kaliwa yan sa driver seat. Kung gusto mo dun sa kanan, ipipihit mo dun sa kanan, ang pipihitin mo rin yun sa banda ng kanan, dun sa harap. Ito,
Yan. Yan. Yan guys. Ops, kung gusto mo itaas yan, wala na, hindi kasi na mahina na yung open ng battery. Okay? Tapos, yan ang guys ang gagawin. Kaya ibig kong sabihin, lahat ng mga central lock ng power windows nito ay nakakonect lahat dito sa driver. Kung gusto mo siyang hindi na nila mabuksan yung pintuan, yung bintana, hindi nila mababa yung salamin, ito lang ang gagawin mo, ito. Nakaganyan siya, tapos ang gagawin mo ay ilalak mo siya. Hindi na nila mabuksan ang bintana. Okay? So, ibig sabihin, mas magandang matuto ng actual kaysa dito sa actual, dito sa driving lessons, dito sa yung videos, kaya mapapanood nyo ang aking ituturo sa inyo. At ito ang kanyang karisteryo at saka bago kayo talaga mag-start guys ng pagdadrive, ang gagawin nyo kapag pinay-start nyo na yung sasakyan, ang gagawin nyo kapag papatakbuhin nyo na siya ng permera is tatanggalin nyo na yung handbrake. Ayan ang kanyang handbrake. Okay guys? So start muna tayo. Paano para i-guide lang natin, hindi natin muna patakbuhin ang sasakyan. I-guide lang natin kung paano ang makikita nyo dyan guys. Ayan, may permera, segunda, tercera, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos makikita mo dyan sa is R. Yan, makikita mo dyan R. Ibig sabihin reverse yan. So ibig sabihin kapag ka nag-start ka na ng driving lesson, ang unang gagawin mo, titignan mo muna yung mga kanyang kambyada, kung saan pupunta yung kanyang permera, kung pababa ba o kanyang pataas. Dito sa Avanza Toyota guys, ang kanyang permera ay pataas, paakyat. Pihit mo lang siya ng kanan, ituturo ko na sa iyo kung paano pupunta. Pero ang pagpihit mo ng kanan, pag-akyat mo ng permera, ibig sabihin guys, idiin mo rin yung clutch. Ika-clutch mo, hindi kasi matic ito na wala nang ibig sabihin pag linagay mo sa drive, dire-diretso na yan, yung sa linyador at saka preno lang ang nandito sa yung aapakan mo. Pero dito sa manual, may clutch, may kasamang clutch at mas masarap matuto sa manual guys, sabihin ko sa inyo. Kapag pupunta ka ng matic, mag-drive ka ng matic, wala ka ng problema. Ang tatanggalin mo lang doon sa matic kapag magdadrive ka ay yung clutch lang. Pero yung clutch is hindi naman masyadong masagabal yan kapag manual ang yung ida-drive. Ang kagandahan ng yung manual ay yung ibig sabihin hindi ka mabobo sa kanilang Kapag matic kasi hindi ko naman sinasabi na inaano natin yung mga nagdadrive ng matic. Pero kapag matic lang ang para ka na namang nabobobo tayo kapag matic ang dinadrive natin. Mas maganda yung manual kasi may mga ginagalaw tayo, gumagana ang ating isipan, gumagana ang ating paa, gumagana ang ating kamay. Okay guys, ito ang gagawin natin. Okay, unang start natin is kapag in-start na natin ito ang susian, ang gagawin natin pag start, ipihit natin paakyat, pataas yung susi. Yan, ipihit natin paakyat. Then apak sa clutch, idiin mo yung clutch hanggang sa floor. Nakadiin na yung clutch hanggang sa floor, then saka mo i-start. Okay, pakinggan yung tunog guys. Yan yung tunog guys kapag nakadiin, kapag pinaandar na yung sasakyan. At ayan na yung lalabas sa inyong sa inyong sasakyan. Ibig sabihin may nakikita kang pula doon, P doon. Ibig sabihin naka handbrake, ibig sabihin park. Yan, okay guys. Okay guys, maandar na siya. Then ang gagawin natin, papatayin muna natin siya dahil ito ay basic pa lang naman, hindi pa natin papatakbuhin. So ang gagawin natin is basic. Kung itong basic na to ay i-apply mo na siya kapag papatakbuhin mo na to papatakbuhin mo na yung sasakyan. So ang basic natin na gagawin ay ituturo ko lang sa inyo kung paano pupunta sa primera, pupunta sa segunda, pupunta sa tercera, kwarta, quinta. Okay guys, ito. First na gagawin natin ay pupunta tayo na kapag ipagpalagay na natin na umandar na yung sasakyan. Pupunta na tayo ng primera. Ang manual kasi guys ay kailangan
ginagalaw natin, tinitingnan mo natin kung ano yung kanyang papuntahan ng kanyang permera, kung paakyat o pababa. Ang gagawin mo kapag umakyat ka, pag pupunta ka na ng permera, hawakan mo yung kambyada, ipiit mo ng pakaliwa, then iaapakan mo yung clutch, diin mo sa floor, then saka mo iakyat ng permera. Okay guys, pag inakyat mo na ng permera, sabay bitaw ng konti ng clutch. Sabay bitaw ng konti ng clutch, then ibig sabihin pag binitawan mo ng konti ng clutch, ibig sabihin tatakbo na siya, o dahan-dahan mo na siyang iangat yung clutch, tatakbo na yung permera mo. Ibig sabihin maganda yung pagkaano ng sasakyan mo, pagkaturo mo ng sasakyan, patakbo mo. Unang gagawin natin guys ay pupunta ng segunda, again, apak ng clutch, then aatras mo sa segunda. Ayan yung segunda. Yan yung posisyon ng kambyada natin pag segunda, nasa baba na. Okay guys, then angat na naman yung sasakyan, ay yung clutch, angat hanggang 1/4 lang ang matira sa paa mo. Hanggang 1/4 lang. Ang 3/4 ay i-open mo. Tapos yung 1/4, wag mo yung 1/4 dapat nandun lang yung paa mo, 1/4 lang ang natitira. Yan, paka 1/4. Yan, kasi kapag binitawan mo na yan, ang ibig sabihin yan, hindi mo pa ginasan, kailangan. At saka ito guys, kapag nagkakambyada ka pupunta ka na ng permera, kailangan apakan mo rin yung gas para tatakbo siya. Hindi siya tatakbo kung hindi mo aapakan ang gas. Tatakbo man siya, hindi mahina, hindi siya nakabuelo. So kapag tuwing inaapakan mo ang clutch at nag-change gear ka, pupunta ka ng segunda, apakan mo rin yung gas para medyo maganda yung belo, medyo yung bang diretso ang belo. Hindi yung hayaan mo lang siya na tatakbo. Kasi 0.5 lang ang nakalagay doon sa may speedometer, 0.5 lang yun, mahina yun yung 0.5. So ang gagawin mo ay patakbo mo ng 0.5 ng medyo apakan mo ng konti ng gas. Okay guys, papunta na tayo sa tercera. Yan, ang galing segunda papunta ng tercera, yan, tapos angat, gitna, yan ang tercera. Tapos sabay bitaw ng clutch ang konti, 3/4 ang bibitawan, 1/4 ang iiwan sa paa. Then saka mo iatras ulit papunta sa kwarta. Ganun din ang proseso. Apakan ang clutch, then sabay bitaw 3/4. Tapos ang iiwan ay 1/4. So ibig sabihin, kapag iniwan mo ng 1/4, ibig sabihin hindi mamamatay ang makina, diretso lang ang takbo. Kasi pag once na bigla mong binitawan ang clutch, pwede mo na siyang bitawan ang clutch kung malayuan na yung takbo. Pero kapag nandyan gitgitan, huwag mong bitawan ang clutch ng konti. Kasi pag gitgitan, mamatay yan. Kapag gitgitan ka. Pero kapag malayuan ang takbo, maluwag ang daan, wala kang sagabal, bitawan mo ang clutch, pwede yun. Kahit bitawan mo wala ka ng free na yung paa mo. Tapos, punta ng low gear. Pag low gear, apak ulit ng clutch, papunta ng tercera. Ganon din ang proseso. 3/4 ang bibitawan sa clutch, then 1/4 iiwan. Ganon din papunta sa segunda, apak ng low gear ng segunda, apak ng clutch, saka bibitawan ang 3/4, then iiwan ang 1/4, then sabay gas. Then pagpunta ng permera, wag ka nang pupunta ng permera kapag magi-stop ka na, kapag may kasunod ka nandiyan, wag ka nang pupunta ng permera. Ang gagawin mo, neutral ka na lang diretso. Yan, neutral diretso. Then wag mo nang, pag naka-neutral ka diretso, wag mo nang i-handbrake kasi traffic lang yun kaya nag-neutral ka lang dahil traffic. Okay guys, tuwing nag-neutral ka, ang unang gagawin mo kapag tuwing umi-stop ka, ibabalik mo sa neutral yun ang sekreto ng manual. Tuwing umi-stop ka dahil traffic light o kaya stoplight, ay ibabalik mo sa neutral. Then tuwing nag-i-start ka is permera. Yun. Hindi gaya ng manual ng matic yan na pihit ka lang ng pihit sa gas. Ang gagawin mo, tuwing stop, then pag alis, permera agad.
pirmera lagi. Okay? Okay guys, hanggang dyan na lang muna. Sa susunod nating pagkikita ulit dito sa ating free driving lesson tutorial. At ito ang inyong kaibigan at laging nagbibigay sa inyo ng tips o paano magtuto ng manual car. Ito, at maraming salamat sa inyo guys.